Hello everyone, this is Mrs. Valdez, and again, I will share to you my devotion. I hope and pray na nasa mabuting kalagayan po kayo and makatulong po ito sa atin. Sabi po dito sa Hebreo chapter 11 verse 1 and verse 6b. Tayo ay may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Verse 6b, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Pagpalain po ng Diyos ang ating binasa. Here is my observation. Number 1, believe in God and do not doubt. Sometimes we ask for proof first before we believe. Tama po ba? That's why we came up to these sayings, to see is to believe. Example, lost loved ones. It's either tao or alagang hayop. Di ba po, bago po sa atin ibigay nung nakapulot or nakatagpo dun sa tao or sa mga alaga nating hayop, pinahanapan po tayo ng pruweba or proof. Yan, in English ko lang. Para mapatunayan na sa atin nga talaga. So, ibig sabihin, to see is to believe. And here's one more na example. Ito po, matatawa kayo dito, pero this is the reality. Kung mas maganda ba kesa sa'yo yung pinalit? Emotional damage! Hindi, joke lang. For example lang yun. Okay, for example lang yun, ha? Kidding aside, sometimes hindi lang natin ito sa tao nagagawa, kundi nagagawa din natin ito sa Diyos. Minsan, naghahanap po tayo ng pruweba sa Panginoon na hindi ako naniniwala hanggat hindi nangyayari sa akin, or hindi ako naniniwala hanggat hindi ni Lord binibigay yung pinapanalangin ko. Di ba may ganun po, no? Baguhin natin ang ganitong paniniwala. So, instead of saying, to see is to believe, palitan natin ito ng may pananampalataya. Sabihin natin na, believe first, and you will see. Sabi po dito sa Hebreo, chapter 11, verse 6a, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat, ituloy natin, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kaya mahalagang mayroon tayong pananampalataya sa Panginoong Jesus na nag-alay ng buhay para sa iyo at para sa akin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. Number 2, those who seek Him shall be rewarded. Ang sino man na naghahanap sa Kanya ay gantimpalaan. Tama po ang narinig nyo. So, nasa Hebreo chapter 11 verse 6b, yung pinaka-verse din mismo po na binasa natin. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, ano po yung ibig sabihin na reward dito? Or ano yung tinutukoy na reward? Jesus Himself is our reward. Because Jesus is everything that we need. He is the way. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Si Jesus ay daan papunta sa kalangitan. He is our hope. Nangangailangan ka ba ng pag-asa? Jesus is the hope. Next, our strength. And last, Jesus is our freedom. Kalayaan sa kasalanan at sa tanikala. Kasalanan na paulit-ulit mong ginagawa na hindi ka makawala. Sabi po dito sa John chapter 8 verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Verse 34, jump tayo ng 34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa bawat pagkakasala natin, nagiging alipin tayo nito. Kaya nga pansin nyo kapag meron tayong kasalanan na paulit-ulit natin ginagawa, parang hindi natin nahihindian. Di ba po? At yung talikuran, basta hindi mo na makontrol yung sarili mo, ay alipin ka na nito. Diyan tayo ng 36. Kung papalayain kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Jesus lang talaga ang ating kalayaan. Siya lang talaga ang susi, wala nang iba. Next, may application here. Matuto tayong magtiwala ng buong puso sa Diyos. Kasi kung sa tao lang tayo magtitiwala, girl, wala. Maano lang tayo, ma-disappoint lang tayo. Gusto mo pa yun? Paulit-ulit kang nadi-disappoint. Siyempre, ayaw mo, di ba? Ako nga ayaw ko rin Magbaon tayo ng pananampalataya
Oras na magdesisyon. Yes, isang desisyon ng paglapit sa Panginoon. Magbaon tayo ng pananampalataya, oras na magdesisyon tayong lumapit sa Kanya upang tayo ay Kanyang kalugdan. Hanapin mo siya at siya'y iyong masusumpungan. Hindi mahirap hanapin ang Diyos kung buong puso kang lalapit sa Kanya. Jeremiah chapter 29 verse 13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong masusumpungan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Di ba po? Hindi mahirap hanapin ang Diyos. Kailangan lang buong puso mo siyang hanapin. Magbaon ka ng pananampalataya kapag nagdesisyon ka na lalapit ka na sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na buhay, pinupuri kita at pinasasalamatan dahil Ikaw ay tapat at mabuti. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan at inaaming walang magagawa liban kung ako'y iyong tutulungan. Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang aking puso. Nananampalataya po ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pagharian mo ako sa pangalan ni Jesus. Amen.